Okay, good day everyone. I am Angelo P. Arsenal from the Bitilid HE2A and I am going to continue the discussion about the fishing gear. Okay, first is the cast net. The cast net. It is a circular in shape looking like an umbrella with a strong rope attached to the apex. A cast net, also called a throw net, is used for fishing. This technique is called net casting or net throwing. Okay, so the cast net kay circular gini siya, usa siya sa mga unique nga forms sa mga nets. So para mas atong ma-imagine sa itong una, so atong i-imagine nga ang kanang cast net kay mao na siya ganang porma sa payong. So sa payong, so like for example kani circle nga payong. So every kada kilid ana niya naa siya mga pabigat. Like for example sa Bisaya patingga. Okay. So mo na siya cast net. So ang paggamit sa cast net na siya higot diri sa tunga. So first sa payong. So na siya higot niyan. Sa tunga na siya ang nadiri ang rope. Okay, nadiri ang rope kani rope. Okay. So ang rope ana kay kuptan sa fisherman. Kuptan birahon, so ibira na automatic nga mohipos mutik-op na ang cast net. So after ana i-fold na ang cast net sa kamot sa fisherman, dayon make sure nga ang PC kuptan niya sa iyang usa ka kamot para igtugpo niya kay dili malabay hasta ang PC. Kay ang PC mo'y gamiton pagbira. Okay, so like for example, nag-harvest ka sa imong tilapia farm. Okay, so kasagaran nga himuon basta mag-harvest tilapia farm kay ilang pahubas. Okay. Pero if gusto ka magkuha lang kag usa duha tulo or imong panud-an lang, so mas maayo nga mo gamit ka og cast net. Make sure lang nimo nga i-iksa nimo nga mo form gyud siya og circle. Okay? So ang kaning cast net need gud nimo siya o practice kay ang cast net i-throw nimo dapat ma-perfect circle gud siya nga para mas wide ang iyang coverage para mas daghan nga isda ang imong makuha. Okay? So para mas masabtan pa pag-ayo kung unsa pa maagi na makakuha og isda ang cast net or sa unsang pamaagi gamiton ang cast net, so naoy ipakita nga video. Okay, next is the seine nets. So, a seine net is a fishing net which hangs vertically in the water with floats at the top and weights at the bottom edge. The ends being drawn together to encircle the fish. So, ang seine nets, nani siya duha ka klase. So, the traditional and the industrial. So, when we say traditional, so, mas na-apply man nato ang traditional. So, ang CNETs para sa atong ma-visualize atong una is pareha siya og porma sa baling. Pero unsa man ang kalahian sa baling ug sa CNETs? Ang CNETs nga traditional kuptan siya sa isikatumoy sa duha ka fisherman. So like for example sa baling. So ang kanang duha ka tumoy ilan ang guruyo ng isikatumoy para makuha ang mga isda. So ang kalahian lang sa CNET o sa baling, ang mangbaling na ay bulsa pero ang sinet kay wala. So mura ra siya og kanang net sa volleyball nga imo siyang ibutan sa dagat. Then ang isikatumoy kuptan sa duha ka mga fisherman or kita duha ka tawo. So mo na siya. So if na naging kuha nga isda, so ang kanang duha ka tawo nga nagda sa net
is mag-abot na sila para ilang mapasirkulan ang mga isda. Okay? So para ato pang mas masabtan, so na ako ipakita nga video kung giunsa paggamit ang sea nets. First off, you don't want this big gap here. Fish will swim out. So you roll it up. Once you get it where the gap's gone, stick it under your armpit. You got 3 points of protection so you don't fall down. You want to keep the bottom on the bottom at all times. That way you get everything, and make sure you shovel your feet. You don't want to step on stingrays. Okay, next is the surrounding net. These nets surround the fish not only from the side but also from the bottom. Included in this category are lamparas nets, ring nets, and purse seines. Okay, so ang kaning surrounding net kay mao ni siya sa unsa? Sa seine nets. Ang kalahian lang, ang surrounding net mas dako siya kumpara sa sea nets. Ang sea nets manggod kay pwede siya duha ka tawo, pero ang kaning surrounding net kay need na gani siya tugboats or duha ka mga fishing boats. So, pero ang pamaagi sa pagpungag isda kay pareha ra gihapon. So, kanang like for example sa sea nets kay duha ka tawo, so sa surrounding net duha na siya ka tugboat or duha ka fishing boat. Okay, so mao gihapon to, magbuwag ang duha ka pambot. After anay ilan ng guroyon ang net, after nanay makong isda sa sud, is mag-abot na sila para ilang ma-encircle ug ilang matrap ang net ang mga isda sa sulod. Okay, so para mas masabtan, naa na sa ipakita nga video kung giunsa paggamit ang surrounding net. The net is then closed up, the semicircle becoming a circle. When the net is closed up, it is drummed aboard. While drumming, stern rollers are used to guide the net onto the drum. At the same time, the purse line is winched on board using the pursing winch. While pursing, the purse line gathers up the bottom of the net, forming a pouch or purse trapping the fish inside. When the pursing process is complete, the purse line and lead line will be tight, with the bottom of the net hanging from several rings. This is called pursed up. Okay, next is the lampara net. This gear is shaped like a dustpan. There is no purse line underneath. Okay, so a lampara net, mura gyapon siya og surrounding net. Pero, ang kalahian sa lampara net is ang ilang shape. Okay? So, ang shape sa lampara net, mura siya og moon. Okay, more siya ginani nga forma. Okay, so inani. Okay, so dire ang usa ka tugboat, diri sad ang usa ka tugboat. So more siya forma. So ang kalahian lang ang kaniya pong lampara net kay wala ni siya bulsa. So ang iya ani mura siya iyang daspanon or iyang saanon ang mga isda. So need siya og duha ka tugboat or duha ka pambot. Okay? So, para mas masabtan pa kung unsa gid ang function or giunsa paggamit ang lampara net, so naa sa ko ipakita nga video.
Okay, next is the purse seams. These are surrounding gear provided with a purse line at the bottom, which when pulled, the purse rings close the bottom of the gear, thus preventing escape of fish. It can be operated from a single or from two boats. Mostly, a single boat makes use of a skiff for its operation. Okay, so ang kanang purse seams, from the word purse, sumur siya og bulsa or pitaka. So, unsa may function o kalahian sa purse seams kumpara sa lampara net ug surrounding net? Okay, so ang kalahian sa purse seam kay ani ni siya. So, like for example, mura siya og square ang mura siya og square ang net. So, kada nga net, normal siya nga net. So, ang kalahian lang sa purse net kay ang katong ubos niya nga bottom kay naa siya PC. Mura siya adjustable. So, igbira, mo take off to siya. Ano? Okay. So, ang iyang paagi para sa lampara net. Pero, mas maayo siya kay di siya dakas gyud ang isda or way masayang. Kay once gani nga nanang isda, so ang kana siya i-circle na siya sa tagboat. So after ana, katong pisi sa ubos katong adjustable, birahon to siya so mas masawd ang tanan nga isda. So mas maayo siya kay walay isda ang makatakas kay katong gud sa lampara net namo siya possible nga ang isda mo tus ilaw makatakas. So ang kani siya first scenes kay birahon so walay katakasan ng isda. Okay? So para mas masabtan pa nato kung unsa ang pamaagi sa pagkuha or unsa pag-agi sa gamit anin first scenes atong nako ipakita nga video. They approach the fish and circle them with a giant purse seine net. The dye and speedboats serve to confuse the fish and prevent them from escaping. The net is drawn closed and the fish are trapped. The net is hauled on board, and eventually the fish are scooped from the net into the hold. Although some bycatch is present, the amount is far smaller than with purse seine fad fishing, which increases the catch of sharks and juvenile big eye and yellowfin tuna to unsustainable levels. Purse seine fishing on free-swimming tuna results in larger tuna being caught that can be sold at a higher. Next is the gel nets. The principle of gelling is used in gel nets. They are panels of netting hung vertically in the water, depending on the method of operation, and they can be classified as gel nets, drift gel nets, or encircling gel nets. So, the first type of gel nets is the set gel nets. These are set in water by means of anchors. So, ang set gel nets, kay mo ni siya ang net niya naara sa igbaw. So, naglutaw siya, so nasa sa igbaw. Then, ang usa is the drift gel net. So, the drift gel net are allowed to drift with the current or form a boat to which they are attached. So, ang drift gel net po, naa siya sa ubos. So, ang set gel net naa siya sa igbaw, ang drift gel net naa sa ubos. Okay. So, kaning gel nets, kay usa sila sa example sa passive nets. Kaya nga naman, kay ang passive nets, ang isda mo'y moduol sa net. Okay? So, unsay paagi nga makuha man isda ang gel nets. So, ang paagi sa pagkuha og isda sa gel nets, dili siya pareha sa katong first scenes ana nga mo circle. Ang ila ani kung unsa ang isda nga masangit sa net. Like for example, kanang pukot sa atong mga silingan kanang makita kanang mga pukot, usa na siya sa klase sa gel nets. So, ang gel nets, ang isda may moduol dayon malambod ang ilang hasang or ang ilang mga himbis or ang ilang mga tunok, so mao nang masangit. So mo na paagi sa pagkuha og isda sa gel nets. Ug para mas masabtan pa unsa ang gel nets, so adwa na ako ipakita nga video kung giunsa paggamit ang gel nets. There can be a steering station at the stern to allow the vessel to set and steer at the same time. As the net enters the water, the bottom of the net, which is fitted with a lead line, sinks rapidly. The net is held up by floats or corks, fitted end to end. This is known as the cork line. Once the net is set, salmon swim into it. Their gills become tangled and the catch is held. The net may be set out in a straight line, a curve, or in a specific pattern. This depends on the direction fish are traveling, tide, and other variables. Next is the tangle net.
The method of capture in tangle net is to entangle the fins, scales, teeth, etc. in the mesh. So, ang tangle net kay mao siya og function sa gill nets. Okay. Kay ang gill nets na siya 2 types. So, ang kani siyang tangle net kay mao ni siya ginagamit sa atong mga mananagat diri sa tua. So, kabantay mo kanang ilang gipandala kada adlaw, kanang ilang pasanon, kanang color white. So, mao na siya ang gitawag nga tangle net. Ang purpose sa tangle net, mao siya sa gel net. Ang kaning tangle net kay passive gyapon siya. Kay after ana, ang kanang net ibutan na sa kanang mananagat, ibutan nila diri, ila ipakatay pataas, ila nang ibilin dira for couple of hours or 1 hour. After ana, ila nang balikon, then naanay kuha. So yun sa man pagkuha. So ang isda ana langoy. So iglangoy sa isda, so di sila kabantay kay transparent man na siya. So mao to masangit ang ilang hasang, ang ilang tunok. So mauna nga na ay makuha ang tangle net. So nginana ang paagi sa pagkuha sa tangle net, mao siya sa gel net. Okay? So para mas masabtan pa nato, so na ako ipakita nga video kung giunsa or unsay function or giunsa paggamit ang tangle net. Let them get on their boats and observe. This is a 4 1/4 inch mesh net, and this technology of fishing with a tangled tooth net was studied up in Canada first. The theory is that the larger salmon will stick their heads in them mesh here and they'll get caught right on the side of their cheek. And they've come up with a lot better survival rate with these. We're fishing 150 fathoms in length. From the time that you put your first cork in the water and the time that you get it pulled back out of the water cannot exceed 45 minutes, and then you can allow for about a 20-25 minute soak. Seems to be a little dispute over hatchery and the wild ones. Basically, the only difference as we catch them is the adipose fin is either on the fish or it's been clipped. See how smooth is it? Next is the harvesting machine. This extracts fish from the water and then transport it on board. The group includes all fishing gear, which vessel. This is used limited to a small number of fish. Okay, so the harvesting machine is used to harvest fish. Okay, so harvesting machine is mas paspas siya nga paagi sa pag-harvest sa mga isda. So, ang kaning harvesting machine kay gamit ni siya sa mga fish pond or mga fish pins. Okay, so ang machine, maglutaw na siya, more siya pump, both nga gamay. So, ang iya na is pangsuyupon ang mga isda or panggamitan og net. Depende kung unsa nga model nga harvesting machine. Okay, next is the fish pumps. Fish pumps are used to catch fish which are attracted by light. Pumps fishing is becoming popular for squids. Okay, fish pumps is magamit siya ka during gabi. Kaya ang gamit na siya is magpasiga nagsuga ang mga fisherman. So basta suga gani, so ma-attract ang mga squid or mga fish ana. So after ana nanaysiga na attract na ang mga fish is muandar gamito na nila ang fish pump. So ang purpose sa fish pump kay suyupon ang tubig. So sa pagsuyop ana, laras na tanan. Apil na dira tanang isda, squid. So igsuyop ana sa tubig, apil na ng isda, so dayon moagi siya og saan. Ang isda or ang mga squids or isda masangit sa saan, dayon ang tubig padayon nga awas balik ra sa dayon sa dagat or sa pond. So mao nay paagi sa pag-harvest sa fish pumps. Okay, so that's the end of our lesson or topic about the fishing gear. Hope you learned something about my discussion. See you, bye.